Magandang araw! Nakabili nga ako ng hipon at 2 luto ang gagawin ko dito. Nakabili nga ako ng kalahating kilo sa halagang 140. Marami na rin yun, kaya 2 luto ang gagawin ko. Para yung isa sinabawan, tas yung isa ilalagyan ko lang ng butter tsaka ng garlic. Dahil nga maulan dito sa amin, kaya sabi ko mas masarap yung may sinabawan. Kaya hinati ko yung binili kong hipon. At tamang-tama nga kako at meron akong stock ditong okra tsaka ng talbos ng kamote. Iyon ang ilalagay ko sa sinigang na hipon. Ito ngang okra ay nung nakaraang 2 araw ko pa nabili. Tapos yung talbos ng kamote, nasa mahigit 1 linggo na yata sa rep, pero hindi pa rin siya nabulok. Yung ginagawa ko kasi sa talbos ng kamote, pagka nilalagay ko sa rep, talagang nilalagay ko sa plastic para hindi manilaw agad yung mga dahon-dahon at hindi mabulok. Kaya tumatagal yung dahon ng mahigit 1 linggo sa rep nang hindi nabubulok. Ganon din yung ginagawa ko sa ibang gulay, katulad ng pechay. Ito ngang niluluto ko, ipananghalian namin. 2 luto na yung ginawa ko kasi nga dadating na dito yung panganay kong anak, uuwi na dito. Ay yung inalmusal lang naman namin kanina ni Mr. tsaka ni Bunso, yung natirang pritong paksiw kahapon, ininit ko lang ulit, tapos nagprito ko ng itlog, tsaka ng natira naming embutido na nasa rep. Hindi naman kasi kami malakas mag-ulam, kaya yung minsan, yung niluluto ko sa umaga, minsan umaabot pa ng hapunan, tsaka hindi naman mapili itong mag-aama ko pagka nagluluto ako. Ang medyo problema ko lang naman dito, yung bunso ko, talagang may pinipili pa siyang gulay na hindi niya kinakain. Uy! Huwag niyo nang pansinin yung suot ko kung nangingibabaw yung tiyan ko. Tinry ko lang mag-dress kung bagay. Nabili ko nga pala yan sa ukay. Yung mga damit ko, binibili ko lang sa ukay. Yung mga damit na sinusuot ko, halos lahat yun galing lang sa ukay. Madalang lang ako mamili ng mga damit sa mall. Kasi nga, ang mahal ng presyo, di ba? Pero yung sa ukay-ukay, makakabili ka ng halagang 70 pesos, 80, pero maganda na yung tela. Tapos, syempre, medyo bago pa. Yung iba nga may mga tag price pa yung mga pinaglumaan lang sa mga mall. Kaya yun ang binibili ko, mas tumatagal pa sa akin. Tapos yung mga garter, magaganda pa. At balik na nga tayo dito sa niluluto ko. Ito naman, yung ginagawa ko, naglagay lang ako ng butter tsaka ng bawang, tapos inilagay ko na yung hipon, nilagyan ko ng siling labuyo tsaka ng konting asin. Papatuyuin ko lang yan hanggang sa maiga. Yung ginawa kong sinabawan, konti lang yung ginawa ko doon. Mas maraming gulay akong ginawa kasi hindi naman nila kakainin. Mas kakainin nila tong buttered shrimp. Kaya mas marami akong ginawang buttered shrimp. Itong pagluluto ko ng sinabawan, sinigang lang to. Nilagyan ko lang ng sibuyas, tapos 2 siling green, tapos isinabay ko na rin yung okra para madaling lumambot. At nung kumukulo na, hinuhulog ko na rin yung hipon, tapos nilagyan ko na ng sinigang mix. Kaunting sinigang mix lang yung inilagay ko kasi nga kaunti lang naman yung sabaw, para hindi ganun kaasim. Tapos isinabay ko na rin yung talbos ng kamote. Oh, luto na ang aming sinabawang hipon. Oh, mukhang masarap, diba? Ang sarap pa naman humigop ng sabaw pagka ganitong tag-ulan eh. Sa amin, wala pa rin hinto ang ulan. At ito naman yung buttered shrimp. Papaigahin ko lang yan para nanunuot talaga sa laman yung yung lasa ng butter. At ito nga yung mag-ama ko, bising-busy. Yung isa, bising-bising maglaro. Ito naman isa, may pinapaprint kasi ako sa kanya. At maya-maya, nandito na rin si kuya. Salamat sa panonood!